Kay Mark Carino, magtuloy-tuloy na kaya na gamitin ni Coach Tim Cone? Barangay Ginebra, nanganganib na hindi makuha ang twice to beat advantage. May pag-asa pa rin ba? Matapos nga yung pagkakatalo ng Barangay Ginebra sa Meralco Bolts, ay 7-3 na yung kanilang win-loss record. Sa ngayon ay nananatili sa number 3 sa team standings ang Barangay Ginebra. Pero hindi nga nangangahulugan yan na safe sila sa position na yan. Lalo na tinambakan sila ng Meralco Bolts. Dahil kung titignan mo, yung team standings ay halos dikit-dikit na ang mga koponan at napaka-importante nga ng mga natitirang laro, lalong-lalo na para sa koponan ni Coach Tim Cone. Importante yung dalawang natitirang laro ng Barangay Ginebra kung saan makakalaban nila ang Rain or Shine Elasto Painters at TNT Tropang Giga. Ang dalawang koponan nga na yan mga tiyong ay nakikipag-agawan rin sa twice to beat advantage at nakadepende nga sa magiging resulta ng laro ng Ginebra kontra Rain or Shine at TNT kung makukuha ba nila ang twice to beat advantage. At ito ang first scenario. Kung mananalo ang Barangay Ginebra kontra Rain or Shine Elasto Painters at TNT Tropang Giga, ay masisecure ng Barangay Ginebra ang twice to beat incentive. Pwede pa silang mag number 2 o number 1 depende sa laro ng NLEX. Second scenario ay kung mananalo ang Barangay Ginebra kontra Rain or Shine at matatalo naman sila kontra TNT Tropang Giga, ay dito na magiging komplikado. Possible na magkaroon ng 3-way tie ang Ginebra, Meralco at TNT Tropang Giga sa number 4 position. Kung mangyayari yan, quotient system ang gagamitin at dahil natambakan ang Ginebra kontra Meralco, ay alanganin sila dyan. Malaki ang chance na Ginebra ang babagsak sa team standings at malaki yung chance na hindi nila makukuha ang twice to beat incentive. Ang worst case scenario naman, kung matatalo ang Ginebra sa kanilang natitirang laro kontra Rain or Shine at TNT Tropang Giga, ay magiging 7-5 yung kanilang win-loss record at babagsak sila sa pinakaibaba kung saan tatabihan nila ang San Miguel at Magnolia Hotshots. Kaya naman, napaka-importante ng dalawang natitirang laro ng Barangay Ginebra dahil dyan nga nakasalalay yung kanilang pag-asa na ma-secure ang twice to beat incentive. Napakalaking tulong yan para sa kupunan na makakakuha at napakahirap naman para sa kupunan na haharap sa twice to beat advantage. Sa ngayon ay hawak pa rin ng Barangay Ginebra yung kanilang kapalaran. Ang tanging kailangan lang nila ay kuhanin ang panalo sa kanilang next 2 games. Pero hindi nga yan magiging madali at expected na dadaan sila sa butas ng karayom. Kayo mga tiyong, ano ang masasabi nyo sa pag-asa na yan ng Barangay Ginebra na makuha ang twice to beat advantage? I-comment mo lang dyan sa ibaba. Samantala, kay Mark Carino, magtuloy-tuloy na kaya na gamitin ni Coach Tim Cone sa nakalipas nga na laro ng Ginebra kontra Meralco Bolts, ay pinasok na sa wakas ni Coach Tim Cone si Ken Mark Carino. At ayon sa mga trusted source, ay kahapon pa lang daw talaga ito nabigyan ng go signal na makapaglaro. At kitang-kita kay Ken Mark Carino na nasa adjustment period pa ito kung saan inaaral niya pa yung sistemang ginagamit ni Coach Tim Cone, the Triangle Offense. Pero makikita mo rin yung kanyang potential. Nandun yung kanyang height at kaya rin nitong sumabay. Ang problema na lang talaga ay hindi niya pa kabisado ang Triangle Offense.
At para sa akin mga chong, magandang sign na naipasok na ni Coach Tim si Kemar Carino. Dahil habang ginagamit siya ni Coach Tim, ay unti-unti niyang natututunan kung paano yung flow at takbo ng kanilang opensa para sa kanilang mga susunod na laro. Ay alam niya na kung ano ang kanyang gagawin. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo? Nagtutuloy-tuloy na ba na gamitin ni Coach Tim si Kemar Carino? Ano rin yung masasabi nyo sa pag-asa ng Barangay Ginebra na makuha ang twice to beat advantage? I-comment mo lang dyan sa ibaba.